Okay, pag-usapan po natin ito sandali, ano po? Itong 8 stages sa process of transition. Tulad po nung nabanggit ko kanina, para po lalo natin itong maintindihan, may dalawang part po tayong pag-uusapan. Una, yung mga hazards, yung mga nangyaring problema, at ano po yung katapat na dapat nating gawin doon sa problema na yon. Okay? So, ngayon po, number 1, yung tinatawag nating misunderstanding the destination. Ito po yung number 1 hazard na kapag hindi po natin ito naayos, ang mangyayari, ganito po, no? Minsan po, may mga nakabalita na ang ganda pala ng cell group. May mga churches, nagulat ako, meron na daw silang 10 cell group. No, ka-attend lang ng seminar, 10 agad. No? Yung iba naman, yung mga nag-report po sa atin, no, nung kinukuha ko po yung cell group report, may nakita po ako doon. Meron siya agad 18 cell group. Oh, sabi ko, talagang ang ganda nun Talagang ang dami. No? May mga simbahan naman po, may mga tumatawag, Pastor, nung sinimulan po natin ito sa UFCTC, nagsimula na po kami, meron na agad kaming 8 grupo. Kaya lang, ang tanong ko, yung 8 grupo na yun, nakakonekta ba dun sa... Ay hindi, basta mga cell group na lang sila, kanya-kanya sila. Okay? So ngayon, ano po yung unang problema? Nagsimula, pero hindi pa naiintindihan yung destination. They do not know what it really looks like. Okay? They often have only read one book or heard about a big church that is doing cell groups. Kaya pala sila naging excited kasi yung kabilang church lumalaki. Okay? So, ibig sabihin, misunderstanding the destination, naakit lamang sa magandang balita. Okay? So, iyan yung number 1 hazards natin. Ano pa? They have not done enough research and understand where they are going or how they can really get there. Now, ipinapakita ko po muna yung resulta yung misunderstanding the destination. And then sa huli, ipapakita ko po yung ano yung dapat na gawin po natin. Okay? Yun yung number 1 stage. Now, ano pa? Reading one book or attending one conference is not enough to attain a clear vision for cell groups. Okay? Now, ano daw po yung mga dapat nating gawin? Pero hindi pa po ito, yung mga details lamang. Number 1, they do their homework. Okay? Pangalawa, they do it before they make plans to start groups or announce those plans to the church and congregation. They also hear God's call to cell ministry very clearly. They do not make the transition because it has made the church down the road grow large or because it seems like a good idea. Now, ano yung stage number 1 na dapat nating gawin sa pagsisimula? Ngayon, i-check po natin kung naranasan po natin ito. Envision by discovery. Envision by discovery. Ito po yung dapat na first stage na ginagawa po natin. Baka mamaya pwedeng nakarami na po tayo pero hindi natin to naranasan. Envision by discovery. Ang mangyayari daw will deepen your understanding of the cell group vision. Now, ganito po, no? Importante po, na-visualize po natin yung resulta. Okay? Nakikita po natin yung mga mangyayari sa church po natin, lalaki na yung church namin. Sabi sa akin ni Pastor Jun nung isang araw, si Pastor Jun po, no? Na Pastor Ber, kailangan niya nang humanap ng mas malaking lugar. Sabi ko, bagay nakwento ko na pala ito nung nakaraan, hindi naman niya alam kung ano nangyayari sa church namin, pero yun talaga ang kailangan namin. So, ibig sabihin, nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ni Pastor June na kino-confirm na kailangan na talaga namin. Kasi yun po yung talagang problema dun sa church. So, ang ibig sabihin, na-visualize natin yung mga pwedeng mangyari. Now, sa akin po, spiritually, meron po akong mga ginawa. Number 1, nagkaroon po ako ng personal, no, na pakikipagtagpo muna sa ating Panginoon. Nung una, sabi ko, Panginoon, ipakita niyo po sa akin kung ano ang plano po ninyo. Kasi may nabasa ako sa Bible na, di ba, sabi doon, meron ba akong bagay na ililihim kay Moses? Moses ba o si Abraham? No? Si Abraham. May mga bagay ba na hindi ako ipagtatapat kay Abraham? Nung nabasa ko yun, sabi ko, Lord,
may bagay bang hindi ka ipagtatapat sa akin tungkol sa church na ito? So yun yung kinikwenta ko po kanina na bumili ako ng nagtimpla ako ng 2 kape, 2 lemon square, umupo ako sa isang mesa at may upuan dyan. Sabi ko, Lord, diyan ka, sabihin mo sa akin. Okay? Now, pagkatapos nun, umattend po ako marami po akong inatinan ng mga cell conference. Hanggang sa kalooban po ng Diyos, naka-attend din po ako sa CCMN sa Hong Kong at doon ko po naintindihan. Plus, mga kapatid, tanong po ako ng tanong. Bakit? Kasi gusto kong ma-envision ito sa pamamagitan na ako mismo ang nakaranas at nakatuklas. Hello? Nagaget niyo po yun? Kasi baka mamaya, nag-aantay lang tayo na doon sa isang conference, ganito pala. So napakaganda na tayo mismo nagpunta doon sa church na yon. Nung may pinuntahan po akong church, nakita ko may mga cell group sila. Wow! Bakit ganun? Okay? So number 1, envision by discovery. So lumalakad po tayo, okay? Nag-i-invest tayo ng maraming time para makita natin yung ibang mga churches, ibang ministry. Okay? Ngayon, pangalawang hazard, not identifying the starting point. Not identifying the starting point. Kasi ganito po, no? Tulad po sa atin, iba-iba po ang churches po natin. Bagamat nasa loob po ng UMC, pero hindi pa rin po pare-pareho. Merong mga yung parang, ang tawag, board po ba ang tawag doon? Meron yung board, may open. Meron naman yung iba, hindi. Okay? So ngayon, kailangan din nating maintindihan. Kasi po ang nangyayari kung minsan, nag-a-apply po agad tayo ng isang pagkarinig natin sa conference, uuwi tayo ng church natin at gusto natin mangyari at i-apply agad. Excited. Okay? Pero hindi natin naiintindihan, naku, baka hindi pa to kabisado ng mga leader namin. So kailangan din po nating maintindihan, no, yung identifying the starting point. Okay? Ano yung stage na dapat nating gawin dito? Assess your church's current reality. Okay? This will guide you in your quest to understanding the church's starting point so that you will be able to prepare your members and lead them in the God-directed steps toward the vision of cell ministry. Kinikwento po sa akin one time ni Mami Edeng, ito pong si Pastor Padang, no? Si Pastor Padang, meron po siyang pinuntahan ng isang pastor sa kanilang lugar. At nung tinanong niya, sabi niya, bakit umuwi ka agad nung sa Baguio? Hindi tinapos yung sa Aldersgate. Kasi yung vision talagang binaba doon kasi ganito, ganyan. So yung parang nakita niya, matabang. So ang ginawa niya ngayon, na ang dami niyang agam-agam bago lang naman yan, ganito, pwede naman ganyan. So, ibinalik ngayon ni Pastor Padang dun sa root. Tiningnan niya yung kay John Wesley na yung small group, di ba? Alam niyo po yun, no? Na si John Wesley mismo, siya ang gumagawa nitong mga small group, yung class. After daw ipaliwanag ito ni Pastor Padang, naku, bakit hindi ko nalaman yan? Sabi ka, bakit walang nagtuturo niyan? So ang nangyari ngayon, nung naintindihan niya, naliwanagan siya, kaya sabi niya, alam niya na kung paano siya magsisimula. Kasi po kung minsan, parang may mga pinuntahan po kami, kasi nung mga unang downloading, ako po yung pinapadala doon, then may mga kasama po tayo. Hindi ko po naiintindihan. Basta ang alam ko po, small group, cell ministry, na talagang ito yung paraan ng Panginoon para effectively yung discipleship mangyari. Hindi ko pa po alam na sa Book of Discipline, meron palang napakalinaw na ganyan. No, napakalinaw palang meron yan. And then, nung mandaming nagre-react, mandaming nagtatanong, kaya lang, siyempre, ang sabi ko, bahala na yung mga kasama ko sumagot dyan dahil sila ang mga nasa loob ng UMC Pero nung time na itong si D.S. John, pinag-aralan niya pong mabuti, ipinakita niya maging yung step by step at kung paano na buong-buo na yung vision ay nandoon sa sa Book of Discipline. Sabi ko, wow! Alam niyo po, simula po nung ibinababa po namin ang vision, alam niyo mga kapatid, using the Book of Discipline, wow!
naging napakamalinaw po sa mga pinupuntahan namin ngayon. Naging madali. Bakit? Kasi naintindihan po kung saan dapat magsimula. Ako din, umamin din po ako, naging mahirap para sa akin na magturo sa isang lugar, sa isang grupo na hindi ko po alam kung ano ang konteksto. Parang ang nangyari, eto po ako, eto yung nararanasan namin, kailangan mangyari din sa inyo. Na magkaiba po yung ating kultura, parang ganon. Now, sa pagpasok po natin dito, importante po, no, siguro, yung Book of Discipline, therefore alam ko na alam niyo po yun, pero nakita ko po nandoon talaga. So isa po sa pagtransition, kasi po isa po sa problema natin noon, nung dinadala po natin ang vision sa iba't ibang lugar, medyo hindi po namin nagagamit yung starting point. Nagsimula lang agad kami sa gitna. Okay? So, napaka-important. Now, pangalawa, bahagi po ng starting point, mga kapatid, na naging failure din. Dahil nakita yung details, di ba may paganyan-ganyan pa tayo noon? Yung ano tawag dito? Home. Pagkatapos ng home, merong, di ba yung parang maternity clinic. Ayan. Talagang active na active tayo. Siguro kahit patayuin tayong lahat, kaya nating ituro kahit nakapikit. No? Tapos yung ano yung dito? Ayun, naku, alam pa rin natin. Ano? Pero alam niyo mga kapatid, hindi pa rin ito ang starting point. Dahil itinuro naman sa atin ng ating mentor, si Pastor Mark, now that we need to start sa puso natin. Yung personal transformation. So simula po noon sa mga downloading, isinama po yun. Kaya po naging maganda at kinauuhawan po after yung downloading, antindi po ng mga testimony. So ngayon po, ano yung dapat natin gawin dito? Assess your church's current reality. Okay? Prepare your members to lead. Okay? So yun po yung kailangan natin gawin. Then number 3 hazard, failing to practice team leadership. Failing to practice team leadership. Pastoral leaders cannot force cell groups to work through strength of will, knowledge, or diligent effort. Okay? Ulitin ko po. Pastoral leaders cannot force cell groups to work through strength of will, knowledge, or diligent effort. Leading a cell group initiative will fail if it is a solo project. Okay? Now, ano yung dapat natin gawin dito? Pangatlong stage. Dapat nagde-develop na ng vision and strategy as a team. Meron po ba sa atin dito nakaranas, ikaw lang ang nagbababa ng vision sa church? Tapos nung hindi nila maintindihan, feeling mo inaaway ka? Kasi ikaw lang ang nagsimula eh. No? At meron pa sa mga nangyayari minsan ito, lalo sa mga independent churches, para lang makita din natin yung konteksto. Sa mga independent churches, dahil siyempre ang nagsimula ang pastor, halimbawa sa context po namin, minsan po nagtaka ko sa amin, sabi ko, bakit lahat ng mga leaders, wala man lang kumokontra, walang nagtatanong. Yes ng yes, oo ng oo. Sabi ko, hindi kaya nila naiintindihan? Sobra kaya nilang bait? O talagang sobrang tama lahat ng sinasabi ko, bakit walang ganun? Nung una po, parang masaya ako nung nagsisimula. Pero nung tumatagal, nararamdaman ko, hirap na po ako sa pagpapatakbo ng ministry. Kasi ako lang din. Aantay ko lang yung oo nila, kikilos na akong mag-isa. So, napakahirap. Okay? So now, ganun din mga kapatid sa atin. Kasi po, yung practicing team leadership, naniniwala po ako, pwedeng part po ito ng character. Alam niyo yung paano ito nagiging part ng character? Yung pag kumilos ka, ikaw lang. Parang pag i-delegate mo sa iba, wala kang tiwala. Ulitin ko. Di ba? So ngayon, ano yung mga dapat natin gawin during this stage? Develop vision and strategy as a team. Okay, as a team. This will guide you through the process. Mga kapatid, ako po, naranasan ko po na during this stage,
bawat grupo po ng mga kabataan, inuna ko po yung worship team. And then dun sa worship team, talagang ibinaba ko po yung vision. Kaya lang, ang konteksto po is relationship. Pagkatapos kong ibaba po sa kanila, nakita nila ngayon, ang gagawin ko na naman, itong mga key leaders naman ng mga adult ngayon. Kahit pa small group, ibinababa ko po ito. Bakit? Kasi sila yung makakasama ko. Kaya nung nagkaroon po kami ng unang encounter sa church po namin, yung kauna-unahan po namin, meron po agad na nag-encounter sa amin ng 8. 8 po agad kami na umaten. So hindi na po napakahirap ipaliwanag yun sa congregation. Kasi meron na akong mga kasama, meron na po akong mga katulong para ibaba ang vision. And then next, tingnan po natin, yung number 4, putting old wineskin into new wineskin. Okay? Putting old wine into new wineskins. Ano pong ibig sabihin nito? Many churches have embraced the new wineskin of cell groups, but the people of the church have not allowed their personal lives to be challenged, changed, and remade by the work of the Holy Spirit. Okay? Ano po nangyayari? No? Tinanggap nga, sabihin na lang natin, tinanggap ang G12. Okay? Maging yung pastor, tinanggap yung G12. Pero nung dumadami na, nakikita na, may mag-check pala ng attendance, dapat pala ako, uma-attend din ako ng mentoring. Naku, hindi na, pastor din naman ako, bakit kailangan ko pa yan? Kumbaga parang yung putting old wine into new wineskin, parang hindi kasi natin na-i-prepare yung lalagyan. Samantalang merong bagong ipinapakita ang Panginoon sa atin. Okay? Ngayon po, sabi pa dito, most people entering the cell group wineskin struggle with simple things like becoming transparent. Minsan pa nga po ewan ko kung dito po yun, sa cell group daw, syempre, your cell is your family. Ibig sabihin, pastor, pati yung mga sikreto, paano kung merong mag-chismis doon? Kaya daw siya hindi nakikisali sa cell group, kasi daw, syempre, mga ichichismis daw ng mga tao. So, kumbaga parang hirap eh. Bakit? Kasi nga, hindi na i-prepare. Okay? So, ngayon, ano ngayon ang dapat nating gawin? Now, tingnan niyo po may mga pagkakataon na sige, tinanggap ang vision ng cell group, ang G12, pati buong church tinanggap. Bay naman kasi pagkatapos ng encounter, talagang ang sigaw ang tindi, ang talon ang tindi. No? Nung dumadami na, nakita nung ibang mga leader ngayon, teka, hindi ganito yung na-expect natin. Bakit parang ang gulo-gulo? Bakit may mga maikling shot na pumapasok sa church? Bakit may mga naninigarilyo dyan sa harapan? Paalisin nyo, nakakahiya. Ang nangyari ngayon, ba't ba natin napasok-pasok to? Mas maganda na yung dati. Tahimik tayo at banal na banal. Sabi nga ni Pastor Manny, di ba? Ano daw ang palatandaan na ang church daw natin ay talagang ginagawa na natin yung vision ng Panginoon. Kapag daw ang church natin ay nangangamoy, ano yan? Malansa na. Kaya lang, hindi ibang ibig sabihin, Ibig sabihin, ginamit niya lang yung salitang isda. Kapag nakahuli tayo ng isda, siyempre hindi naman amoy daing yan, di ba? Nakakita na ba kay kahuli-huli niyo? Amoy bawang na binabad sa suka. Di ba? Hindi naman ganun yan Kakaiba amoy nun Ganun din ang amoy ng mga bagong, yung mga mana ng parating, lalo't kung medyo ang pinaggalingan hindi kaaya-aya sa ating kultura bilang mana ng palataya. Okay? Now, kung hindi talaga nakaready tayo doon, at yung heart of the vision, hindi natin maiintindihan, mangyayari po niyan. Babagsak pa rin. So ano ang dapat gawin? Okay? Sabi dito, prepare your church through repentance. Now, alam niyo po, naalala ko ito, itong 4th stage po na ito. Nung nagkaroon po tayo dito nung tinatawag na intensified. Ilan po sa atin dito naka-attend yung intensified G12 seminar. Ginanap po natin 4 days dito po sa baba. At isa po sa pagsisimula na kailangan, yung magkaroon po ng tinatawag na repentance. Okay? Prepare your church through repentance.
It will provide practical ways to prepare people for a successful cell group experience. Now, anong ipinapakita dito? Kailangan po, no, yung bang aminin natin na dati talagang puro program lang ang inasahan ko. Ipinagkakatiwala ko lang ang paglago ng church namin sa manual. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta-basta magpapalit ng system o ng manual sa loob ng church. Aba, kailangan muna magkaroon ng tinatawag na admission. Okay? So, magkaroon ng deep hunger for God. And then, the wineskin that flows into the hearts of the people. No? Ibig sabihin, yun ang dapat na ma-change tayo. Okay? Para kapag inilagay na yung plano ng Panginoon. So, sa pamamagitan daw noon, na ipi-prepare ang church po natin. Okay? Prepare your church through repentance. Then, number 5, starting too abruptly. Anong ibig sabihin ng abruptly? Abrupt, mabilis, biglaan. No? Okay. Simula ngayong araw na ito, G12 na po tayo. Alam niyo, naranasan ko po one time doon sa church namin. Then nagsalita po ako ng may bago ngayon. Ang tanong ng isang leader sa akin, Pastor, teka po, sandali. Nung last meron po tayong PDL. Tapos po, meron pa kayong roadmap ni Whedon King. No, may mga ganun pa. Tapos, Pastor, meron kayong, yung dati nyo pang nag-mentor sa inyo na taga sa Amerika, ikang ganyan. Ngayon po, meron naman kayong Cesar Castellanos. Parang natidinig sa akin. Kumbaga, parang ang bilis Napakabilis. So, isa po sa hazards talaga sa pagta-transition, no? Itong pangyayari po na ganito. Now, ano po nangyayari, no? Ganito po. Kapag feel mo yung bagong nadinig mo, as if lahat ng hahadlang sa'yo, karnal. Kasi gustong-gusto mo yung nadinig mong seminar Di ba? Kaya hindi ka papayag na hindi yan mangyari sa church. Kasi feel mo Pero yung seminar na yon, kahit na talagang napakaganda at tamang-tama, pero hindi mo feel, ayaw mo, naku, tatama rin ka, hindi mo itataguyod yun. Pero wala kang nagawa. Paano na i-assign na ni DS? Kailangan daw gawin namin ganito. Ikaw na lang. Pastor, mag-G12 daw kayo, mag-cell group kayo ha. Report mo na lang sa akin. Walang sigla. Bakit? Kasi nga, ang bilis, no? So ano ang tawag natin dito? Dito lumalabas yung mga salitang shortcut. Okay? Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mahilig siya shortcut. Naiinip, di ba? Shortcut, di ba? Mahilig sa mga biglaan. Di ba? So now, ano ang dapat daw nating gawin? Okay? Ano ang dapat nating gawin during this stage? Okay, launch the first groups. Ila-launch natin yung first group. With kingdom-driven people, will give you the confidence to know that when your church start its cell groups, it will start them with a great potential for success. Now, meron pong ibinigay sa atin si Pastor Mark Juane na yung prototype cell. How to start cell group in our church. Yung prototype cell. Ngayon po, ang ibig kong sabihin, daanin po natin dun sa process. Kasi po dati, ganito, no? Dati, pag sinabi po nating select, naku po, ang tindi ng problema natin dyan sa select Ang daming tanong, sino po ise-select namin? Kung matigas po ang ulo. Yung mabait po, ayaw po naman. Di ba? Ang dami nating problema nung mga nagsisimula po tayo. Bakit? Kasi, ang idea natin, i-apply agad. Okay? Pero sa pamamagitan ngayon, nung tinuro sa atin ni Pastor Mark Juane, na yung manual na yun, nagtuturo sa atin kung paano natin sisimulan sa ating leadership. Okay? Gamit ang alin yung prototype cell. Okay? Next, number 6. Viewing cell groups as a program. Okay? Viewing cell groups as a program. Okay, ano pong makikita natin dito? Now, cell groups work because pastors and coaches are ministering to, mentoring, and releasing others into ministry. Now,
Hindi po nagwo-work ang cell group system dahil po marami tayong nabiling manual. Okay? Hindi po nagiging effective ito dahil marami tayong inatinan na seminar. O kaya nakumpleto natin yung volume o ano ba ang tawag doon? Nakumpleto natin yung dapat na ilang araw man yan, ano? O yung series, okay? Now, ang cell group po, no, ito ay nagwo-work dahil merong mismong pastor na nagpapaminister at itong pastor na ito ay nagmi-minister. So anong ipinapakita natin dito? Ibig sabihin, ito ay personal. An effective cell group ministry is not like an effective Sunday school program where you can purchase curriculum and pass it out to teachers who have been teaching for 15 years. When you put cell groups on autopilot, they crash. Okay? So hindi po talaga ganun yon. Ngayon, cell groups do not grow and multiply just because they are meeting together. No, hindi lang po basta ganun yon. Cell group growth is a result of momentum generated by Christ-centered and Christ-empowered relationships. Momentum must be developed through cell group wins in 3 areas. Number 1, personal victories, new Christians, and new cell groups. Ano yung dapat nating gawin? Generate cell group momentum. Yan. Okay? So ano po yung hazard natin dyan? Kasi tiningnan lang daw natin na ang cell group ay program. Okay? So dahil nakita natin itong programa, i-apply lang natin ito sunod-sunod. Nag-aantay na tayo ng paglago na mangyayari. Pero hindi po ganun yun. Ang dapat ginagawa na po natin dito, nag-generate po tayo ng momentum. Okay? Ano po ba ibig sabihin ng momentum? Yung momentum po... Tamang timing. Yes. Timing, di ba? Yung para magpatuloy ka, pwedeng ito ay isang pangyayari, event. Diba? Mga moment of truth. Di ba? Yung talagang, alam mo, yung aangat uli. Aangat uli yung iyong passion, yung sigla mo, magiging active ka. One time po, merong isang pastors, dahil nakita niya na ang cell group po ay napakaganda. Ang tindi pala talaga ng cell group, no? So, ang ginawa niya, nag-cell group siya na nag-cell group, pinili niya, ginawa niya ngayon itong cell na ito, pumili siya ng tama, sinunod niya yung manual, sa tulong din ng kanyang mentor ngayon. Eto na, tuloy-tuloy, ginagawa. Sa sobrang tagal, nagkaroon siya ng, nakakuha siya ng member na 8, dumating po ng 10, naging 13, naging 15. Pero habang tumagal, bumalik po ng 10, bumalik ng 8, bumalik ng 5, hanggang sa bumababa. Bakit? Kasi walang momentum. Okay? Sabi ko po, doon sa isang pastor, sabi ko sa kanya, Pastor, napakaganda po na nangyayari sa church, lumalaki, kasi inayos ang cell. Napakaganda po niyan. Okay? Kaya lang sabi ko, alam naman natin na ang history ng simbahan, talagang kapag mayroong bago, ano mangyayari? Active. Diba? Lalo't kapag napakaganda niyan, lalo't ang nagpakilala ay isang sikat na pastor, talagang yayakapin at ang church natin talagang lahat tayo active. Sa una, present, no? Ang gawain alas 9, darating alas 8. No? Ganyan tayo pagsimula di ba? So, pero walang problema. No? Kaya lang, pag hindi natin na-build ang momentum, ano nangyayari? Bumababa. Okay? Now, sa atin po mga kapatid, pag hindi rin po, ano yung momentum para ma-maintain natin yung momentum sa atin? Kaya po nandiyan yung tinatawag nating pepsol. Pepsol. At isa sa pinakamatindi na pumapatay sa momentum, okay, yung halimbawa, itong cell group natin. Ngayong week na ito, hindi ka magse-cell group kasi tinatamad ka. Okay? O kaya naman, meron kang SOL, okay? O sa susunod na lang ako aaten. Bakit? Halimbawa, kung tayo kasi church ang usapan natin dito no? Naku, parang okay, cancel muna natin yung ating SOL. Bigyan daan muna natin tong isa. Ano nangyayari ngayon doon sa estudyante?
napuputol po yung kanilang momentum. At kung minsan, ang hirap pabalikin sila. Okay? So, generate cell group momentum. Kaya po, sa church po namin, meron kaming tinatawag na 1 month na cell ignition. Now, dahil po meron kaming 4 na encounter sa loob ng 1 buwan, meron po kaming tinatawag na prayer of 3. Meron po kaming iniiba-iba po doon, pero same principle. Bakit? Kasi momentum. Alam niyo po, tulad ng sinabi ko kanina, dito po sa aming prayer of 3, pinagpe-pray pa lamang, ine-enlist pa lang po namin yung mga pangalan po nila. Nakita namin may ginagawa na ang Panginoon. Yung iba may tumanggap na agad kay Lord. At dahil doon, dahil naka-line up sa amin, bago kami mag-encounter ng March 1, 2, and 3, dahil siyempre, paatras kami ngayon. Ano yung mga dapat namin gawin? Momentum para pagdating dito, talagang una, lahat ng staff nag-aapoy. So meron po kaming ganyan. Kaya po this coming Saturday, meron kaming tinatawag na One Life Retreat. Ibig sabihin, lahat ng mga encounter staff namin, naka-incubate kami doon. So, momentum din po yun. Now, pagkatapos niya, kung aatras pa ng konti, meron kaming yung sa prayer of 3, at yun din yung pag-uusapan natin dito kasi mararanasan niyo yun. Okay? Now, ang mangyayari po ngayon, doon po sa prayer of 3 namin, alam niyo po ba, tumataas ang momentum. Kasi first week pa lamang ng prayer of 3 namin. Then, ikalawang week pa lamang ng prayer of 3, nag-declare na kami na ang harvest event namin ay cancel na. Bakit? Halos malaking porsyento, 80% nagtanggapan na kay Lord. Wow. Bakit? Kasi yung momentum. Pero kung iaasan lang natin, yung cell group natin, magkita-kita tayong lagi mga ganyan, no? Biro mo, cell group, next week cell group na naman. De syempre, may iyakan kayo, tawanan kayo. Naku, ang sarap ng cell group namin. Sa susunod, di ba, hindi naman pare-pareho ang bawat araw? May mga panahong parang malata, may mga panahon parang ang tindi-tindi. So, kailangan po natin ng momentum. Okay? Number 7. Okay? No support systems. No support systems. Ito po yung mga isa sa number 7 hazard. Okay? No support system. Now, ano po yung dapat nating gawin? Ito po. Stage 7, establish the vision by supporting the cells. Okay, this will help your church provide the needed support that comes in the form of training, pastoral staff oversight, organization, teaching, evangelistic harvest events, children's ministry, youth cell ministry, at marami pa. Okay? So, establish the vision by supporting the cells. Anong ibig sabihin? Yung cell group po natin, dapat meron po tayong ginagawa na mga activity na umaalalay sa cell group. Kaya po may mga, sa church po namin, meron po, doon po sa cell ignition, para ma-refresh lang po tayo uli, pero nabanggit ko na ito. Alam niyo po yun, lahat po ng problema ng 1 buwan, minomonitor po namin yon. Para pagdating po ng cell ignition, lahat ng problema na yon ang i-discuss namin sa 2 paraan. Inspiration and instruction. Inspiration and instruction. Now, ito yung ibig sabihin. Kailangan, hindi lang tayo merong cell group sa church. Dapat yung mga activity natin, sumusuporta dapat to dun sa cell system natin. Okay? Naget niyo po yun? Then, number 8. And last, pagtas po nito, magkaroon po tayo ng question and answer. Okay? Number 8. Failing to maintain focus and expand the ministry. Failing to focus and expand the ministry. It is important for a pastor to understand that initiating change and then leaving the congregation for another ministry position is a recipe for cell group demise. Demise or demise? Demise. Demise. Without the guidance of the leader who initiated the groups,
the church members are pulled back toward the old ways of ministry. This is what they know, and without the leader, they will feel safer with the old style. Ano po yung pang number 7 na hazard? Failing to maintain focus. Now, Hindi, number 8 yun. Number 8 na po yun, no? Number 8, tama. Failing, Yung number 7, ano, basta. no support system. No support system. Number 8, failing to maintain focus. Totoo po yun, ano? Halimbawa, nagsimula ang isang gawain at ikaw ang namumuno doon. Tapos lilipat ka ng ibang ministry. Now, hindi po ito, yung akin pong sasabihin ngayon, hindi po ito nakakonteksto sa UMC na inilipat yung pastor sa ibang lugar. Kasi po, merong naka-cater ngayon na system na, ang tawag po ba doon, episcopal po ba ang tawag doon? Yung, meron pong pamamaraan ngayon to maintain the home system sa yung paglipat. Okay? Yung paglipat-lipat. Now, ang sinasabi ko po ganito. Nandoon ka sa loob ng church, ikaw ang pasimuno, okay? Inatinan mo ang cell group, itinuro mo sa church, bukas naman ang itinuturo mo multi-level. Di ba? Paano dumami ang benta ng sabong pampaputi? Nayari sa Duhat soap, di ba? Parang ganon. Paano mo susunod, napaka-apoy mo na itinuro ito, nanguna ka, tapos nung susunod naman, iibahin mo ang program at magtuturo ka na naman ng another. Failing, no, na magkaroon ng focus. And then, yung mga pinupuntahan mong seminar, porket libre, pinuntahan mo. Di ba? Ibig sabihin, sinasala at pinipili na po natin. Now, ano yung dapat nating gawin? Expand the cell groups and the church. Okay, expand the cell groups and the church. Will provide practical ways to increase the impact of the cell groups to transform more than just your church and neighborhood. Okay, therefore, the focus should lie on expanding the groups. Okay? Anong ibig sabihin? No? Hindi lang tayo nagse-cell group, kailangan yung focus natin na kailangan magkaanak ito. Alam niyo po, kahapon, na may mga nagdatingan pong kabataan sa church. Si Kuya Tony nandun sa church, bumisita po sa office namin nung last parang Tuesday, ganon. Pagdating niya po ng gabi doon, may mga kabataan doon. Sabi ko ngayon, Brother Tony, ito nga pala, naalala mo yung umaten sa atin doon sa encounter sa Tagaytay, si Rapdon. Okay? Ngayon, itong nagsasalita na to, kasi blessed na blessed si Brother Tony. Ito cell group niya. Tapos, ito ngayon, ang kinikwento niya, yung mga cell group niya. Okay? So, ka-attend lang po ng last encounter, so si Rapdon. Then si Rapdon, sakto, dumating uli yung isang tao doon, nagkataon na iyon yung cell leader ni Rapdon, si Tuteng. Ngayon, kumbaga parang nagkakaroon sila ng excitement ngayon. Bakit? Kasi, hindi lang cell group, hindi lang pabaitan, kundi pabungahan din. Kasi pag hindi po tayo nakafocus, ang mangyayari, no? Parang yung sa nanay ko, nung one time challenge ko si nanay. Sabi ko, nanay, kailan pa kayo magmumultiply? Sobra ng babait ninyo. Alam niyo, wala nang ginawa inatupag sa buhay, kundi mag-cell group. Maganda naman. Kaya lang sabi ko, nanay, sobra na bait nyo kailangan nyo nang dumami. Ikalat nyo na yung kabaitan nyo na yan. Sabi ko, ganun. Kaya lang, ano po ang nangyayari? Kapag nawawala po tayo sa focus, mga kapatid, ganun din po sa akin. Okay? Sa ministry po ngayon, ako po inayos ko rin po yung personal scheduling ko. Bakit to? Kasi yung focus sa church. Hindi sapat na busy ako sa ibang bagay para pabayaan ang simbahan. Okay, we need focus. So ano ang dapat daw? Ang sabi dyan, dapat nating gawin ay expand the cell groups and the church. Okay, minsan kasama na po dyan yung nakapagtatayo na kayo ng ibang church sa ibang lugar. Okay? Tulad po sa amin ngayon, itong March 10, magbubukas po yung aming YouthNet ngayon. Doon po namin gaganapin sa isang bagong bukas na lugar. Kasi po,
ang YouthNet po namin ngayon ay hindi lang binubuo ng kabataan. Binubuo po ng mga cell leader na may member. At ang gagawin po namin doon, siyempre, sa pagbubukas po namin, ang i-highlight po namin dito, hindi nila magugustuhan ng YouthNet. Ang magugustuhan po nila, cell group. Kasi ipapakita po namin doon na ito yung cell leader at itong kabataan nito na bago dahil dito. At yung isa naman na ito, may mga inaabot siya. Kumbaga parang gusto naming lumutang. So may focus pa rin. Okay? So ngayon, nagkakaroon kami ng another group. Kaya parang bubukod po yung mga youth, may another service sila, may another service yung mga adult. So ibig sabihin, kasi nga nakafocus. Pero kung ako po malikot, kumbaga sa manok hindi naglilimlim. No? Dapat marunong tayong maglimlim. Sabi mo sa katabi mo, maglilimlim ka. Di ba? Mag-focus tayo, no? Mag-concentrate. Now, ito pa po, no? Ito pa. Sa panahon po kasi talaga ngayon, sa dami na po ng nag-G12, kahit saan pumunta. Ako kahapon lang, nasurpresa po ako dahil kami, paalis na rin ng lugar po namin. So, nag-act of faith po ako, pumunta kami dun sa highway na sabi ko, ito, 500 capacity. Punta po ako doon. Available po ba itong space na ito? Ay naku, may nauna na po. Sino? Kami po. Oh, talaga? Tapos nakita ko, nagde-devotion. Nagde-devotion siya. Sabi, Christian pa nakauna sa amin. Nagde-devotion. Nasilip ko yung devotion. G12 to. Sabi ko, G12 to. Aba, nung nag-uusap nga kami, G12 nga. Then sabi ko, lipat na naman kami dun sa iba. Malapit dun sa ESMA. Then, pagpunta ko dun sa building, napakaganda. Talagang lakad lang po. Wala kaming ginawa sa MacArthur Highway kundi maglakad. Nananampalataya kami ni Brian. Sige, maghanap tayo. Marami dyan. Pati yung music warehouse. Pinuntahan namin dahil bakante. Kiniklaim talaga namin kaya lang, may nauna na pala uli sa amin. Now, doon sa building na yung pag-akyat namin, ay, kayo ba yung kanginang nagpunta dito? Hindi. Bakit? Kasi meron na mga nagpunta dito na Christian church. Anong pangalan? Sinabi yung pangalan. Naku, G12 to. Sabi ko, naku talaga bang ang mga G12 naglilipatan talaga. No? Maliitan, tibagan ng pader. No? Talaga gano'n ang mga usapan No? Parang ang Santa Maria yata, Santa Maria UMC, yung Seed of Jesus doon. Ganun din yata, magtitibag sila ng pader Dahil talagang dumadami sila ron Ngayon, anong ibig ko sabihin? Habang lumalaki po ang network, lumalaki din po ang mga tinatawag nating mga mentors. Mga network na handang tumulong, mga network na handa na magbigay ng kanilang mga karanasan. Kaya lang napansin ko mga kapatid, na kung hindi rin po tayo matututong magkaroon ng focus, baka lumabas po na ang church natin ay halo-halo. Kasi may galing kay ganito, hindi po masama. Kung ang kukunin po natin ay motivation from the heart. Hello? Nagigit niyo po ibig sabihin? Ngayon, kailangan din po nating magbantay. Bagamat nakakapakinig po tayo, may pinupuntahan po tayo, Pero from our heart, let us look at the vision strategically, not by technical. Kasi pag nakita po natin ito by technical, may maganda siyang ginawa, apply. Ay, mas maganda tong ginawa, apply. Ay, maganda yung sinasabi niya, paserok sa kunyan. Naku, may magandang sinabi to, pasip-sip ako sa USB niyan. Di ba? Ay, wala sa USB, download mo na lang. Di ba? Parang, hindi po masama ang lahat ng iyon, mga kapatid. Pero ang sinasabi ko, let us be ready na yung mind natin talagang mag-focus. Kasi, mga kapatid, ang church po natin talagang, baka minsan tayo mismo naguguluhan. Wala talaga tayong itatapon sa G12 kasi lahat magaganda. Lahat po magaganda. At kahit sino ang mag-present po niyan, maganda pong lahat yan. Kaya lang ang problema, kahit napakaganda niyan, pero wala tayong focus, sabog tayo, sabog din ang church natin. Hello? Di ba? So, ito po mga kapatid, yung parang nais nating ibigay na part of yung mga sa transition po natin, na at least itong mga steps po na ito ay ma-check po natin. Okay? Now, baka po may tanong po tayo. Sige po.
Apo, sige po. Sa UMC po kasi hindi pa nga masyado yung cell group pero more on Bible study groups. So katulad ko po, ang dami naming BS. Pero iniisip ko paano namin tong magagawang cell group na hindi naman ganun karami yung leader. Tulad po nitong February, gusto na naman mag-umpisa ng church na mag-Jericho walk daw para yung mga kapitbahay nila na gusto nilang simulan ng cell group, makapag-umpisa ng cell group. Sabi ko, teka muna po, kulang po tayo ng leader. So, ayun po yung isa sa mga dilema ko ngayon. Paano ba kaya ma-recruit, yun ba yung tamang term, ang mga leaders? Paano marirecruit ang mga leaders saan po? Sa cell group. Kasi maraming mga leaders na hindi part ng cell group. Yes. Ano? Okay. Now, according po dun sa 8 pinag-usapan po natin, sige nga po, pakicheck po ang inyong mga, kung naisulat man po natin, ano po yung nagsasuggest na pwede? Stage 3? Ano po ang nakalagay doon? Ayan. Develop. Okay. Vision and mission and strategy as a church. As a team, yes, as a team. Okay? Ngayon po, ganito, siguro, kaya mapansin natin, no? Kaya siguro, hindi pa nila masuportahan ng todo. Siguro medyo malabo pa. Medyo malabo pa. At sa amin po, mga kapatid, tulad nga po nung nabanggit ko nung dati sa atin, ito pong home system na ito, hindi lang po mga 80 beses ko itong naipaliwanag sa church. Okay? At yun naman po ay iba-ibang mga tao. And then lalo po, yung mga huling na pag-aralan natin dito, basta una, ituloy lang po natin, na yung mga tamang binababa po natin, diba po ngayon, yung mga personal transformation. Ngayon, sa paghabang nagmi-meeting, ang importante po ito, yung pastor mismo, siya ay may cell group. Kasi po, yung pastor, siya mismo ang DNA. Siya mismo ang DNA. Ngayon, siyempre, yung pastor, alam niya ang tama, alam niya ang maganda. Itong mga leaders na ito, hindi nila alam. Therefore, anong dapat mangyari? Yung katangian ko o yung DNA ko na isang cell leader, dapat maipasa sa kanya. So, ano ang pamamaraan doon? Dapat maiparanas. So, una, sa akin po, ang naging advice sa akin ni Pastor Manny Santiago, kasi nga, almost 2 years po kami na na-focus lang sa encounter. So hanggang sa hindi po nabuo, no? Tagal namin. Ang dami na rin namin mga cell group pero bungi-bungi. No? Ganun po ang nangyari. So matagal pong panahon. Ngayon, sabi sa amin ni Pastor Manny, Pastor, mag-concentrate ka muna doon, palutangin niyo muna yung first 12 ng church. First 12. Sige, hayaan mo lang silang mag-cell groups, pero kailangan lumutang yung first 12. Ang tanong, paano palulutangin sila? Okay? Tulungan mo silang makadaan doon sa tinatawag na process. Ngayon, doon sa process na yon, may mga nakapag-encounter na, merong mga nahinto. Kaya ang ginawa namin, meron kaming mga pinaulit, kinausap namin. Nakita natin yung problema natin, Oo nga Ikaw ba sa'yo? Ano ang naging ako nga parang napabayaan ko din sabi ko, okay lang ba Brad, tulungan kita. Daan ka uli ng encounter, sasamahan kita, tapos sabi niya, sige po pastor, lalong natuwa. Ngayon po, yung mga bagay na yun ay magre-resulta sa atin dahil nakikita po natin yung big picture. So ngayon, ano mangyayari? Maging yung pagsasaayos po natin kasi may mga existing cell group na Okay? So nakikita ko po na magsimula unti-unti na yung vision casting. Now, kasama sa vision casting, meron pong ibinigay sa atin si Pastor Mark at mag-ano po ako noon, magpo-provide po ako para sa atin noon. Na yun po yung mga focus na pag-uusapan. Okay?
So makakatulong po yun na dadaling ko po sa susunod na Webes. Okay? Sige po. May tanong pa po tayo? Sige po, Pastor. Ayan, dito po tayo sa mic. Hindi ito tanong, kung hindi mag-share lang ako doon sa binanggit ni Pastora. Kasi siyempre nga, pare-pareho tayo na doon sa ganong sitwasyon. At meron sa atin, nagsisimula na, meron naman sa atin ay hindi makapagpasimula, pero ang daming gawain sa church. Doon sa iyong nabanggit, kasi walang choice kung hindi talaga tumawag ka ng meeting. Tawagin mo yung mga leaders. Tapos banggitin mo sa kanila yung nasa sa isip mo. Yung plano. Yung vision. Yung mga gagawin. Yung proseso. Sabihin mo lahat yun. Ngayon, ang plano mo kamo, magsimula na ito, i-adapt. Depende sa iyo kung kailan. Alright. Ngayon, meron ka pang isang plano. Meron kang mga binabaybulan. Hindi pa naman member siguro yun. Ikaw din, tatawag din ng isa pang meeting. So, ibig sabihin, dalawa open cell mo. Isang open cell doon sa mga members, isang open cell doon sa mga non-members. Ganun ang mangyayari. Magkaiba kasi ang approach doon sa dalawang yun eh. Doon sa mga members mo na, pwede mo lang umpisahan yung may journal. Kasi tatagalan nila eh. Diba? Pero itong non-members, takot yan, aatras yan, huwag mong bibigyan noon. Pero sabihin mo pa rin ng step by step na magaganap during your weekly meeting. I-apply mo kamo yung 4W. Mawawala na unti-unti, siyempre yung Bible study. Dahil ang mapapalit, yun. Ganun ko po nakikita yun eh. Ngayon, mayroong mga sisipot na mga leader sa church. Sa dinami-dami niyan, baka ang sumipot lang dyan mapalad ka na kung sumipot 10. Kung ikaw ay makalabil 5 at inumpisahan mo, baka may matira dyang 12. Pwede pa rin. Sige, simulan mo yung 12 na yon. Ganito kamo. Sa process ay meron tayong tinatawag na PEPSOL, yung una pre-encounter. Ngayon, dahil yan ay process, magkaintindihan muna po tayo. Pagka tayo nagsimula na sa pre-encounter, tuloy-tuloy po yan. Are you ready to join? But I'll tell you, ito po ang nakikinikita ng maraming mga patotoo ng iglesia ngayon. Sa mabilis na paglago ng iglesia, ang pinaka-importante ron is siya sa kanyang sarili. Magagamit siya mightily and effectively ng ating Panginoon. So from there, merong nagkakaintindihan na kayo. Hindi ba? Pagdating ng sumunod na linggo, magkikita-kita na kayo ngayon. Ayan, magsimula ka na. See to it na pag nagsimula ka, excited ka. Ibang-iba ka. Kasi yun ang napansin ko eh. Kapag ka malamlam ka, kapag ka hindi very challenging ka, katulad ni Pastor Ferdi, magkakagan. Ganun talaga eh. Kailangan talaga lagyan mo ng excitement eh. Ayun, yun po yung initial na sa abot ng natatandaan ko, na naranasan ko at nagtuloy-tuloy na. Thank you po. Okay? Praise God. Salamat. At si Pastor po ay talagang meron siyang active na cell group ngayon, hinahawakan niya sa kanilang church at nagkakakwentuhan po kami lagi ni Pastor. Okay? So, meron pa po ba? Sige pa, Pastor. Magandang hapon po. Doon ko sa church namin ay meron kaming student pastor nasa seminary, may isang full-time deaconess, tapos ng Haris. Saka may isang dati diakonessa na naka-on leave, Kaya bali 4 kami doon.
Ako lang ho yung nag-a-attend ho ng G12. Pero ang ginawa ko ho, pinagpaalam ko sa Church Council ho na by January hanggang March, ako lang yung mag-sermon sa umaga kasi meron po kaming Bisper, ano? Akin hong destino doon yung aking student pastor sa Bisper. Ako lang ho, walang speaker. In 3 months. Downloading po yon. Tapos every council meeting ho namin, monthly, ang devotion ko din ho, about din ho sa vision, sa primary call, primary ministry, ano po. Ito nangyari ho, nagbukas na ho ako ng 2 cell group sa bahay ng membro, pero ang umaatin, hindi members. Ano, sa Cassia Misis, meron din sa isang cell group, hindi rin member ho. Kaya 3 yung aming cell group na hindi membro. Sa church, meron kaming doon watch nila DS Mabuti. Lahat sila doon ay, ang team namin, amenable. Yung hubang sang-ayon sila na kami ay mag-G12 na, kaya sabi ko, bayaan natin na matapos ako hanggang March and then let the Church Council will decide. Kung ito'y tanggapin ho nila, ang aming sinasabi ho, by April, dun kami mag-i-start talaga sa loob na ng church. Ay gusto ko lang hong i-share yung 2 termino. Sa Methodista po, ang ginagamit ko ngayon sa amin ay hindi ho leader, kung hindi elected officer. Kasi ho, sila ho ay iniilig ho eh. Ito ho, G12, ito ang leader talaga, cell group leader. Para lang ho, maiba. Pag po nag-G12 po, ay cell group leader. Pag po nasa loob ng church, sabi ni Pastor po, ano po yun eh, elected officers. Di po ba? But, hindi siguradong leader ho sila eh, kasi wala silang pinag-lideran eh. Napunta lang ho sila pag may council meeting, pag prayer meeting, wala. O kung totoo sa inyo ito, mga kapatid, maging ano tayo, totoo na. Prayer meeting with God, wala sila. Magtawag ka ng council meeting, darating po. Magtawag ka ng emergency meeting, kahit hating gabi, darating. Magtawag ka ng special meeting, kahit tanghalin tapat, darating. Magtawag ka ng prayer meeting, walang darating. Pero ngayon po sa amin, 25% na ho ng aming total church member nag-attend ng prayer meeting. In fact, nung last Tuesday, 27 na ho yung nag-attend ng mga almost 1 month na po ito. Almost 1 month na po. Sinisir ko lang ho ito dahil baka ho din meron kayong ganoong larawan sa inyong simbahan, ano? Like the same picture po, ano? Kasi tayo mga Methodista, talaga hong yung transition, pastor, mahirap po talaga gawin sa amin. Pero pagkatapos po itong aming March, by April, mag-decide ng Church Council talaga. Kaya pag po council na nag-decide, kahit ayaw nung kasama kong diakonisa, ayaw nung kasama kong pastor, kung ito'y council decision na po, malilipat man po ako halimbawa lang, ay, hindi namin nakangiti, ano? Aandar po sila as G12. Kasi ano po yun, action na po nila po yun. Amen. Amen. Praise God. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon sa yung mga kinikwento sa atin na yan. Okay? Sige po. Ayan, may dagdag po si Pastor. Nakalimutan ko lang, pasensya na kayo. Kasi nung nakaupo ko noon biglang nare-recall ko yung mga nangyari. Alam niyo ba, nung nagsisimula ako ako pa bumili ng notebook. Yung 19 pesos lang na maninipis, ay ganon. Yun. Pagkatapos pati ballpen. Ngayon, doon sa mga non-believers, mabuti na lang nakakuha ng mga 40 copies ng New Testament sa Gideon. Kaya pati yun, na-provide ko dun sa mga new. Tapos nga, sinisikap kong gawing very creative ang presentation ng bawat lessons. Alam nyo ba na mayroon namang projector ang church, pero dahil laging hawak ng miyembro, dahil siya yung gumagawa ng liturgy, sa mga midweeks, ang midweek doon namin ginagawa sa labas ng church, doon sa iba't ibang chapter. Pupunta pa ako doon. Dala niya lagi yung projector. So what I did, talagang namuhunan ako. Meron siguro 6 na buwan yata o 4 na nag-ipon ako hanggang makabili ako ng projector. Bakit? Kasi ang sarap magturo kapag mayroong PowerPoint. Sarap. Lalo na kung ini-injectan mo pa, ini-insertan mo pa ng mga video supporting your lessons. Kaya tuloy, sila meron ng notebook, meron ng ballpen. Mura lang naman ang biscuits at saka yung kape. Pati yung ginagawa ko na. Para makita lang nila ang kaibahan ng cell group kaysa doon sa Bible study. Salamat po.
Wow, palakpakan natin ang Lord. Talagang actual na actual. Totoo po yun. Alam nyo, mga kapatid, ito totoo lang, alam ko ho kayo, nananahimik lang kayo, pero antitindi na ng mga patotoo ninyo. Wow. Alam ko, may mga matitindi ng ginagawa ang Lord sa inyo, tulad yan, Talagang may mga tumatay, nagtetestimony. Kasi naiintindihan na po natin yung mga pinagdadaanan natin sa, yung talaga yung mga training, yung mga napag-aralan po natin dito. Okay, puri ng Panginoon. Now, ganito po, meron po tayong natitirang oras. Ganito po ang gawin po natin. From our group, yung 12 po, magsasama-sama po kami sa likod. Yung 12 ni Pastor Mark. And then, yung mga pastor po natin, magsasama-sama po sila dito. Then yung mga kababayan po natin kasi marami, So, yung mga lay, magsama-sama po sila. And then yung mga pastor po natin na mga babae, magsama-sama din po sila. Okay? At pag-usapan po natin, doon po sa tatlo na napag-usapan natin, una yung hearing from God. Anong word ang tumatak sa'yo? Ano yung lesson? Pangalawa, doon naman po sa yung sinabi kanina ni Pastor, ano yung topic niya kanina? Yung Acacia Tree. Acacia Tree. Ano yung talagang nireveal naman sa'yo ng Panginoon? At dito naman po, yung sa huli natin, anong point dun sa 8 stages o yung hazard na talagang napagdaanan mo o pinagdaanan mo or ito pala yung dapat kong gawin?